Hello, good morning mga lalabs, mga vayu. Magandang shout out po. Magandang umaga from Kuwait, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali hapon o gabi sa man sulok ng mundo. Mega love shout out sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello, mega love shout out mga loves, mga vayot. Araw ngayon ng Biyernes, petsa 16 ng buwan ng Pebrero. So, ang topic po natin ngayon mga lalabs, mga vayots, kaya na ba? Or dapat na bang humiwalay ang Mindanao sa Imperial Manila? Kaya na mabuhay ng mga Mindanawans kung sila ay sisiparit na po? Or kami sa Mindanao ay kakalas na sa imperial na impernong Imperial Manila. Bakit? Wala din naman tulong doon lagi sa amin eh. Puro pa yung mga project doon, wala. Kami halos, hindi kami naaabot doon, mga lalabs, mga bites. Kawawa kami doon. So, ngayon, nang dahil sa issue dito sa People's Initiative nito na panloloko ng administrasyon ni Marcos Jr. dahil nais niya at ng kanyang insan at asawa di umano, according to Tatay Digong, ay gusto nilang sila na ang maghari-harian sa Pilipinas. Wala problema dyan eh. Umiwalay na kaming mga taga Mindanao. Bahala na si Marcos Jr. ang magiging hari ng Imperial Manila. Problema na niyo. Yung lahat ng mga humahanga kay Marcos Jr., punta kayo sa Imperial Manila, doon kayo. Bahala na kayo doon magtapok-tapok. Magsikitan doon. Basta kaming taga Mindanao, kakalas na kami dahil walang kwenta ang Imperial Manila. Mababa ang tingin sa aming mga Mindanawan. So ngayon, kaya na ba mabuhay ng Mindanao? Kayang-kaya po. Anong mangyayari sa mga taga Luzon, lalo na sa Imperial Manila, kapag wala ang Mindanao? Nga. So sino bang kasi si Bongbong Marcos Jr. pilit niyang tinututulan na humiwalay ang Mindanao. Bakit? Hindi kakayanin ng Imperial Manila kung wala po, mga lalabs, mga vayots, ang Mindanao dahil 54% po ng contribution yung lugar sa buong sa Pilipinas, Mindanao po ang may malaking ambag sa Imperial Manila. Kaya nagbabayad sila ngayon, lalo na si Romualdez, may mga, yung si Congressman Adyong dyan sa BARM, nakapwa ko Muslim, ikinakahiya ko po siya. Kung hindi dahil nga kay Pangulong Duterte noon, ewan ko lang kung patuloy pa rin pakikibaka ng mga Muslim groups dyan, no? Para magkaroon man lang ng boses ang mga Muslim. Tapos ngayon, dahil sa hindi natin alam, baka napaslakan ni Martin Romualdez ng milyones siguro or bilyon na ang bunganga, kaya umaaray. Sumasalungat siya sa kagustuhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ihiwalay ang Mindanao. Kung yun ang gusto mo, tumira ka, Congressman Adyong, doon sa Imperial Manila, doon kayo. Bahala na kayo doon, member ng puwit ni Marcos Jr. So, bakit nga ba kayang-kaya ng Mindanao sumiparit sa Metro or Imperial Manila? Dahil ang Taiwan, mga kababayan, maliit na lugar pero bakit maunlad at maraming OFW ngayon doon. Ang land area ng Taiwan ay mayroon lamang siyang measured na approximately 36,197,000 square kilometers. Nitong sinukat to noong 2022. Ang Taiwan ay humiwalay po sa bansang China. Na ngayon ay pilit gustong kunin ng China dahil bakit? Maunlad ang Taiwan.
Yung Timor-Leste, di ba humiwalay din yan sa tawag dito, Indonesia. Timor-Leste, although hindi masyado siya maunlad, kagaya ng Singapore na umiwalay din yan, di ba? Singapore sa Malaysia. Bakit maunlad ang Singapore? First world country ngayon. Pati itong Taiwan din, umiwalay din sa China. Mga maliliit na lugar. Timor-Leste ay isang bansa na mayroong maritime, is a country in maritime Southeast Asia covering a total area of 14,870 kilometers, square kilometer, no? Humiwalay siya sa Indonesia. Tapos ang Singapore ay humiwalay din sa Malaysia. So, kung kaya nagawa nila, mga maliit na bansa, bakit ang Mindanao hindi pwede? Kayang-kaya, mga kaubayan. Lalo pat andoon ang may pinakamaraming tinatawag na food basket ng Pilipinas, ang Mindanao. So, yung Mindanao covers by 97,530 square kilometers. So, ang laki ng Mindanao kung ikumpara mo sa Singapore, sa Taiwan, ang lawak. Tandaan ninyo ha, 97,500 square kilometers. It is the 8th most populous island in the world and larger than 125 countries including South Korea, Austria, Portugal, Czech Republic, Hungary, and Ireland. So ngayon, napapalibutan itong Mindanao region ito sa map ng dito sa taas, Caraga region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, ito. Tapos Sokarjin, ngayon ko lang ito narinig. Tapos meron pang Davao region. So malaki po siya, mga lalabs, mga bayot. So ang mga source ng mga high value crops na nasa Mindanao, no, na kung saan ay nakikinabang din ang Visayas at ang Imperial Manila. Kagaya na lang ng 99.99 rubber percent ng produkto ay nasa Mindanao. Yung rubber, 90.82%. Ang palm oil na nasa Mindanao din, 89%. Ang cacao production, meron din kami niyan. Doon mismo sa aming area, malawak din yon, sa aming lugar mismo, sa taon ko. Tapos, andoon din yung 88% ng pineapple. May yung Doli at saka yung, ano ba yung isa na famous na yun? Ba't maingay? Doli at, Dol ba yun? Doli. Basta Dol. Ayun. At saka yung isa pa, Del Monte. O saging, andoon din yung pinakamalawak na farm. Tapos, coffee products, andoon din. Tapos, seaweeds, yung agar-agar. At niyog, no? Yung coconut production, andoon din sa Mindanao. Lahat, kahit yung mga Hans tomato na ginagamit dyan na ginawang tomato sauce, andoon po yon, mga lalabs, mga vayot sa Mindanao, dyan banda sa may Bukidnon area, may malawak dyan na mga farms. So, ngayon ay yung population po ng Mindanao or ng buong Mindanao is around 25.5 million. So sapat na po, mga lalabs, mga vayots. Tapos yung contribution ng Mindanao, ito na tayo ha, kaya ayaw ng Imperial Manila, lalo na yung Presidente Bongbong Marcos, yung ibang mga senador, lalo na yung mga kongresista, mga congressman dyan, ayaw nila mahiwalay ang Mindanao dahil mababawasan po ang kanilang mga billions of pesos na mananakaw taon-taon. Tingnan mo kung gaano kagarapal, kabalasubas ang Imperial Manila sa Mindanao.
Yung contributes ng Mindanao, 40% national food requirements. Tapos, national food trade, 30%. So, magkano na yon? 70%, ha? Tapos, yung binabalik lang sa Mindanao ay nagkakahalaga lang po, magkano ang total? 12 to 16% lang ng national budget. Kung hihiwalay mga lalabs, mga vayots, ang Mindanao sa Imperial Manila, kayang-kaya ng Mindanaoans mabuhay na wala ang mga corrupt na mga politiko dyan sa Imperial Manila. Kalain mo. 3 yata ng mga presidente ay nasa Imperial Manila. Tapos parang 2 lang ata sa Visayas at isa lang sa Mindanao, si Pangulong Duterte lang. Sana nga matuloy ito, no, Tatay Digong, go tayo dito, ipagpatuloy mo yan. Di bali na kung kayo, pamilya mo Duterte ang uupo dyan sa Mindanao bilang mamuno. Ay ikinansila sa ipinasang national budget noong 2023. Almost all. Yun ang dahilan kung bakit nais na namin humiwalay sa Imperial Manila. Dahil wala eh. Ano ba nangyari sa aking sound card? Wala talagang nangyayari. Kaya hindi umuunlad, marami pa ring mahihirap sa Mindanao dahil sa kababoyan, pagiging balasobas at pagiging gahaman ng mga politiko na nasa Imperial Manila. Kaya go, Tatay Digong, kaya na natin mabuhay sa Mindanao at dapat na talaga humiwalay na tayo. So hanggang dito lang, maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.